Thank you, Deacon Joe, sa pangunguna sa pananambahan. Blessed Happy Mother's Day po sa ating mga butihing mga ina, mga gumaganap ng tungkulin ng mga ina, at sa mga kababaihan na patuloy pong itinataguyod ang pagiging ina ng kanilang tahanan. Tayo po'y dumako sa ating pangkahalatang panalangin, ating pong pasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan for 24 years. 24 years po tayo sa gusaling ito na kung saan ay namalagi at in fact we have outgrown the building dito po sa second floor at yung iba pong overflow ay nasa third floor. And dumating po yung pandemic at mas lalo po nating naramdaman na hindi tayo po kakasya na at the Lord has provided a new building for us. So this would be our last Lord's Day to this building after 24 years. So yung ibang mga kabataan dito marahil hindi pa kayo buhay. No? At ganun po katagal na ang TNC sa gusaling ito. At magpapasalamat po tayo kay Ate Ruby mamaya dahil po sa kanyang kabutihan, sa kanya pong pagkupkup sa atin bilang isang iglesia. Tayo po'y dumako sa ating mga panalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sapagkat Ikaw ay Diyos na kumakalinga patuloy sa aming mga kaluluwa na maaaring nanhihina, nanlulupaypay. At kung kabakit kami, O Diyos, ay nagpapatuloy gaya ng aming nabasa dahil Ikaw ang siyang patuloy na gumagabay. Sa himnong aming inawit, Ikaw ay isa naming kaibigan. Ang aming Panginoong Jesucristo ang siyang sumasama sa aming lakaran, sa aming pamumuhay. Siya ang nagkikip, nagsisave sa amin at naglalove sa amin, Panginoon, para po sa pagpapatuloy ang pagpipreserba ng aming pananampalataya at pananatili nito. At bilang isang iglesia, Panginoong Diyos, nakita po namin sa maraming kaparaanan for the past 42 years, you have so been faithful in spite of our faithless and our shortcomings. At nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa 24 years na ang pamamalagi sa gusaling ito. Salamat po sa kabutihang loob ng aming sister at kapatid na si Ate Ruby sa kanya pong patuloy na pagpapaunlak sa amin. At minarapat mo na magkaroon kami, Panginoong Diyos, ng panibagong gusali na mas malaki upang patuloy ka po naming pagdausan ng pagpuri at pagsamba. Nilalapit po namin sa iyo, O Diyos, ang mga linggong ito na very crucial sa amin bilang isang iglesia. Bigyan mo kami ng katalinuhan sa mga aspeto na dapat naming gawin at mga paghahanda sa paglipat at sa pag-moving in, sa mga taong dapat concern na kausapin para po sa mga ilang detalye pa na amin pong inihahanda sa aming paglipat. Ganon din, Panginoong Diyos, sa provision ng aming hinihiling na temporary electrical permit na grinant mo last Thursday, last week, kung saan ay naisakatuparan namin ang pag-testing nito kahapon at cleaning party, and this coming Sunday, Lord willing, for a dry run para po sa aming 43rd anniversary this coming May 26. Panginoon, sa umaga din pong ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng kababaihan sa TNC, mga miyembro at mga attenders, maging sa aming mga viewers, na kung saan sila, Panginoon, ay patuloy na tumutunghay sa amin at sumasama sa amin sa pananambahan na ito at pag-aaral tuwing Wednesday. Dalangin po namin na puspusin mo sila, O Diyos, at kasangkapanin na huwag silang maging kontento lamang sa mga pagpaparang material at pinansyal na nabanggit kanina. Kung hindi, Panginoong Diyos, ay kanilang tunay na lasapin at hangarin ang espesyal na biyaya mula sa iyo. At ito po ay pagkakaroon ng ugnayan sa aming Panginoong Jesucristo, na siya ang nagbigay ng kanyang sarili upang maging kahalili, upang bayaran ang aming mga sala, upang maging magtagumpay mula sa kamatayan tungo sa buhay, at upang pawalan ang sino mang alipin ng kasalanan
mula, Panginoong Diyos, sa pagkakabihag nito. Samahan mo kami, Panginoong Diyos, sa patuloy na pag-aaral namin sa bahagi ng ikapitong wika, ang ika-anim na wika na nagpahayag ang aming Panginoong Kristo, na naganap na, tapos na. Subalit bakit tila baga ang maraming mga tao ay patuloy pa rin pong nanghahawak sa kanilang mga sariling gawain? Nawa ang banal na Espiritu ay mangusap ka sa pangangaral na ito. Magturo, mag-rebuke kung kinakailangan, magligtas para sa kapurihan ng aming Panginoong Kristo. Ito ang aming dalangin sa pangalan niya. Amen. Kagaya po ng nabanggit ko last week, ating pong tiningnan ang ika-anim na pananalita ng Panginoong Kristo. In the Greek word, it is just one Greek word, tetelestai, and it is translated in 3 words, it is finished. Nakita po natin na ang pananalitang ito ay isang common Greek language or usage in the time of the Lord Jesus Christ. It is being used in business transaction, na kapag po nakatapos na ng pagbabayad ng utang ay mag-i-issue po ang financial institution ng tetelestai, a certificate that it says fully paid. Nakita rin po natin ang salitang ito'y ginagamit sa salitang sa transaksyon ng judicial statement, sa pagpapahayag po ng hukuman, na kapag pang isang tao ay nakanya pong nagampanan na ang sentensyang inaatang at ipinataw sa kanya, magbibigay po ng judicial statement of that the sentence was served. It is finished, tetelestai. At ang pangatlong usage ay nakita po natin sa usapin ng labanan ng mga digmaan in ancient wars, na kung saan ang nanalo ay magwawagayway ng bandila at ipapakita niya doon sa kanilang mga officers that the battle has won. At nung tingnan po natin ito sa pakahulugan ayon sa Biblia na may kinalaman sa kamatayan ng Panginoong Kristo, ating maiuugnay na ang salitang ito ay nagtuturo na ang lahat ng mga messianic prophecy patungkol sa kamatayan ng Panginoong Kristo ay naganap na. Natupad na ang mga bagay na ito. Ang ceremonial law, ang animal sacrificial system is over because the body and the blood of the Lord Jesus Christ is the perfect sacrifice. That's why binigyang diin ko po sa Hebrews chapter 10, verse 11 to 14, the comparison between human priest and Christ's priestly work. Also, the meaning of Christ's statement, tetelestai, that the justice of God has been served. The justice of God is satisfied. Kung paano sa korte ay nagpalaya dahil natapos na ang sentensya, in like manner, ang kamatayan ng Panginoon Kristo ay nagpalaya din sa mga mananampalataya kay Kristo. And thirdly, the power of death has no more sting. Satan is a defeated foe. But the question is, why are there so many people have difficulty believing on this statement? How come? It's very clear. John 19:30, it is finished. It's completed. It's done. But no matter how people hear these words, it's done, it's finished, people still have that fatal attraction to do, to earn for their own salvation. Hindi mo ba kayo tataka doon? Actually, that's the thing that led me to develop this particular sermon. Bagamat hineherald ng Biblia, hineherald ni Ebanghelyo ni Juan, hineherald sa pulpito, isinisigaw, subalit bakit pa rin may mga taong narinig nila ang mga pananalitang ito? Tapos na, naganap na. Subalit parang tila baga pumasok sa kanang tenga at lalabas sa kaliwang tenga. Bakit na lang ganun ang mga taong ito na kung saan ay narinig nila,
And yet, they have still a fatal instruction to do while it is already done. Say, for example, the religious leaders. When there was a confrontation between the Lord Jesus Christ and these religious leaders, look at John. Turn your Bibles in John chapter 5. John chapter 5, verse 39 to 40. Ang sabi po rito sa Juan, Kabanatang 5, talatang 35, 39 hanggang 40, ang sabi po dito ay, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na ang mga iyon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. At iyo'y mga nagpapatotoo tungkol sa akin. Subalit, ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. A very strict and sharp statement, actually a confrontation, a rebuke from the Lord Jesus Christ. He is saying outwardly sa mga religious Pharisees and scribes na ito na ang sabi niya, sinasaliksik niyo ang Biblia. Sinasaliksik niyo na sa pamamagitan ng Biblia ay masusumpungan niyo ang salita at ang buhay. Subalit hindi naman kayo lumalapit sa akin. That's the irony of it. These are religious men. They are so well-trained, well-versed of the old scripture, of the Old Testament scripture. Kaya nga ho naging nakapagturo sila eh. They have the mastery of the Old Testament. But why it's so? And as I look again and make an observation in many churches today, what hinders them not believing dito sa statement ng Panginoong, it is done, it is finished, dahil po sa patuloy na bagahe nila at ang kanilang immersion in the so-called church rituals and traditions. That is the very first hindrance. That is the very first hindrance that even though they hear the vocabulary, it is finished, it is done, pero namamayagpag pa rin. Mas matimbang pa rin sa kanilang mga puso at kaisipan ang mga bagahing ritualismo at tradisyon na kanilang kinalakhan. These religious leaders, they are the most group of people who keep rejecting Christ. Kung babalikan po natin, kung magkakaroon tayo ng rewind, sa announcement pa lamang ng kapanganakan ng Panginoong Kristo, sa pagdalaw pa lamang ng mga pantas sa Jerusalem. Di ba? Matthew chapter 2, the Magi's dumalaw at dumaan, pumunta sa Jerusalem. Nagkaroon ng malaking intriga. Bakit napakaraming mga dayuhan nandirito? Anong sinasabi nila? Pumunta kami rito sapagkat nakita namin ang tala, nagpunta po kami rito upang sambahin ang bagong silang na hari. Right? Na kung saan, doon natakot si Herodes. At nung kumonsulta si Herodes sa mga scribes, sa mga Pharisees, these people who have the mastery of the Old Testament, they were able to pinpoint the location of Christ birth. Anong sabi? In Bethlehem, which is 6 miles away from Jerusalem. 6 miles, and yet they themselves did not afford to make a visit. Doon pa lang makikita na natin eh. May alam sa Biblia, pero hindi isinabubuhay ang kaalaman sa Biblia. In the early beginning of the Lord Jesus Christ in His ministry and His gaining popularity, they keep on spying on Christ. Sinusundan nila ang Panginoong Kristo hindi bilang mga alagad, kung hindi bilang mga kritiko.
They are spying Jesus. And they look for ways and statement and teaching na mali ayon sa lumang tipan. As we have also have our sermon series in the previous weeks, they are also part of the crowd. When Christ was on the cross, the bystanders, the crowds, and the religious people. Matthew 27:41. Diba? Sila pa nga yun ang nangungutya. Isa sa mga nangungutya sa Panginoong Jesucristo kasama ang mga dalawang magnanakaw. And what is funny about when Christ gave His life, committed His Spirit, and died, Matthew 27, turn your Bibles in Matthew 27, verses 62 to 66, naglabi pa sila kay Pilate. Anong sabi nila? Matthew 27, 60 to 66. Diba? Sabi dito ay 27:62. 62 to 66. Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, ang mga punong pari at mga Pariseo ay nagpulong sa harapan ni Pilato at sinabing, Ginoo, natatandaan namin na ang sinabi ng mandarayang ito na nang mabubuhay pa siya, pagkaraan ng 3 araw ay babangon akong muli. Kaya't ipautos mo na bantayan ang kanyang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumaroon ng mga alagad at siya'y nakawin at sabihin na sa mga taong siya'y bumangon mula sa mga patay at maging masahol pa ang huling pandaraya kaysa una. Verse 65, sinabi ni Pilato sa kanila, mayroon kayong bantay, humayo kayo, bantayan ninyo sa paraang alam ninyo, at sila'y pumaroon at iningatan ng libingan, tinatakan ng bato, nakasama nila ang mga bantay. Patay na. Di ba? Iniisip ko to, sabi ko parang yung lingwahe sa mga telenovela, no? Sagad hanggang buto ang galit. Di ba? Di ba? Sagad hanggang buto yung galit. Imagine nyo, patay na ang Panginoong Jesucristo, and yet they keep on it's still lingering in their mind. It's still lingering in their ears. Teka muna, may sinabi siya habang nagtuturo siya, di ba? Nung binabantayan natin. Babangon daw siya after 3 days. Pabantayan natin. Umayag si Pilato. Binigyan ng Roman soldiers. Tinatakan. And what's funny about is what? Matthew 28, 11 to 15. Nung masaksihan ng mga kababaihan ni Mary Magdalene ng pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, na pinatotohanan at nagpatotoo ang anghel. At natakot ang mga sundalong itong nagbantay dahil sa gaganapan at pangyayari. Nag-report ang mga sundalo sa Pariseo, 11 to 15, anong sabi? Imbis na maniwala at magsisi sila, anong ginawa ng mga religious leaders ito? Nanuhol. Right? Yun yung unthinkable dun eh. Maliwanag na in their very eyes that Jesus Christ is the Messiah. That Jesus is the fulfillment of the Old Testament. And yet they continue to refuse. They continue to refuse to accept the fact it is done. It is finished. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians. Turn your Bibles in 2 Corinthians. Chapter 3. Verses 14 to 16. Subalit ang kanilang mga pag-iisip ay tumigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, kapag kanilang binabasa ang lumang tipan, ang dating talokbong ay nananatiling di itinataas, sapagkat tanging
sa pamamagitan ni Kristo ito inaalis. Subalit hanggang sa araw na ito, tuwing binabasa ang kautusan ni Moses, may isang talukbong na nakatakip sa kanilang mga puso. Ngunit kapag ang isang tao ay bumaling sa Panginoon, ang talukbong ay inaalis. These religious people, they are so well versed in the Old Testament, but they don't look that verse that it points to Christ. Patuloy silang humahawak sa kanilang bagahe. Hindi, ang Mesayang alam namin is a political leader, not a spiritual savior. It is a political savior na hahanguin kami mula dito sa pagkakalupig sa amin under the authority of the Roman government. It takes the Lord Jesus Christ Himself para ipaliwanag sa mga alagad niya ang kaniyang pagkabuhay na maguli. These religious men, they failed to apply right theology should leave you thirst for worship rather than an appetite for controversy. Yan po ang isang mga bagay na nakalimutan ng mga religious men na ito. They have the right theology that should lead them a thirst for worshiping, for acknowledging the Lord Jesus Christ. But it turned out that right theology turned an appetite for debate, for controversy. Minsan yan din ang problema sa ating mga Reformed Baptist, mga Calvinist. Because we have a right soteriology, we want to square a fight to prove them that they're wrong and we are right. But oftentimes, sometimes, we are like just these Pharisees. And when we look to our own individual churches, to look in our own individual families, this is so sad. Because we have family members who grew in the ministry of the church. We have family members who grew for the past 24 years in this building. They are well versed of the Bible characters, complete attendance in Sunday school, in camps and retreat, and weekly observance of the Lord's Day, from toddler years to their teenage years. And yet, makatapos ng trabaho, makapasa sa board, magtrabaho, hindi mo na mahagilap at hindi mo na maanyayahan sa iglesia. They are so much preoccupied with their work. Dahil ikaw bilang magulang, adult na ang anak mo, hindi mo na mapilit. Hindi mo na mapuwersa. Hindi mo na magamit yung parental authority mo. Bakit? Kumikita na ng sarili. In fact, mas malaki na nga inaambag niya sa pamilya kaysa sa'yo. Kaya kung makasagot, kung makautos at kung makahindi, nagbaliktad na ng role sa pamilya. Bakit? Simply because they are no longer interested in church life. But these people na lumaki, shinape, hinubog sa loob ng iglesia, they have the biblical knowledge. They know to locate Bible stories. And they can even sing or even explain a sound doctrine. But it's all head knowledge of all those biblical truths. No proper transformation of heart and life. And that's the big problem. Yan po yung paulit-ulit kong sinasabi, di ba? Maraming tao sa impyerno ang 18 inches short in heaven. It's so sad na meron pong ganong klaseng grupo.
ng mga kaluluwa sa impyerno. That they have the right knowledge, but they didn't trust the Lord Jesus Christ. Kaya ano sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 13? Nakatalukbong. May talukbong sila. It's just like these Pharisees, they have the right doctrine of the Old Testament, and yet they do not come to Christ. John 5:39. You search the scripture, you keep on searching to have eternal life. But verse 40, you do not come to me. Secondly, why there are people keep still doing, insisting in doing and earning for their own salvation? Well, second attribute that I can say, it is because of the influence of social cultural mindset in our society. And what is that mindset? Work equals rewards. Hindi ba? Yan naman talaga ang prinsipyong umiiral sa ating lipunan eh. Yan ang talagang umiiral na prinsipyo sa ating institusyon. Ano mang institusyon? Eskwelahan, pamilya, trabaho, gobyerno. Yang mga bagay na yan ay makikita po natin na ano? Mindset. An athlete ever succeed without hard training and hard work? Di po ba, no student will get good grades without serious and diligent study. If you work hard, there would be reward. Tama naman, di ba? Unang-una, nais ko pong linawin sa aming mga viewers dito, hindi po ko against sa principle na yon. Actually, it's a right principle. It's a proper principle. It's a basic principle. It is the principle of sowing and reaping. Now, if you work hard, there would be reward. There would be income. An athlete na kanya pong he must engage in rigorous training and serious improving his skills and build strength. What for? To enhance his performance. Yung po mga kinikilala natin at hinahangaan nating mga athlete. No, kung mag-search po kayo sa YouTube at sinasabi nila, hindi po ito tsamba. Yung mga galing nila sa athleticism, sa sports na field na kanilang larangan na sinusuong, ay hindi po ito dahil lang na biniyayaan sila ng Diyos ng talento. Hindi po. They cultivate it, coupled it with discipline, proper training, and the outcome is gold. The problem is, that kind of mindset, work equals reward, dinadala natin sa usapin ng kaligtasan. That is one big problem why so many people, even though they hear the word, it is finished, it is done, it's complete, but the mindset of the society, work equals reward, affects their spiritual thinking of the matter of their salvation. Magsisimba ako para magbawas ako ng kasalanan. Gagawin ko ito, tutulong ako ng... That's a baggage that we keep on thinking. Kaya nga sabi ko, di ba, it's a fatal attraction. Bagamat narinig mo na, tinapos na ni Kristo, ang lahat ay katapusan kay Kristo, pero may pagdududa. Oo, tapos na ni Kristo, pero mas maganda, para makasiguro ako, dapat meron din akong ambag. Meron din akong share. Because work equals rewards. Mga kapatid, mga viewers, those are the two things. Why it is, even though it's done and finished, why keep on still on doing?
And this is the third and final reason why the person keeps doing in spite it's been heralding already, it's finished, because of the depravity of man. Man will never choose and never come to God by his own. And that will go to our text. Ephesians 2. Ephesians 2, verse 1 to 3. We will see the description ng isang tao. Itong tao na binubuo ng material na bagay at di material na bagay. Naniniwala ka ba na ikaw ay binubuo ng physical at spiritual composition? Kaibigan, maniwala ka. Bakit? Mismo ang Panginoon Kristo ang nagsabi. Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi rito. Meaning to say, there are physical aspect in man's composition, but there is also the spiritual aspect in his composition. And both must be addressed. In the physical aspect is the physical food. But on the spiritual aspect and composition of man, hindi mo pwede itong pakainin ng physical food. Hindi mo rin ito pwedeng busugin ng social cultural mindset ng work equals reward. Because that's in the physical realm. Ang tanging paraan para mapakain mo ang iyong kaluluwa is kumain ka ng pagkain na ang salita ng Panginoon. And that's the problem in verse 2. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, kayo'y nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at kasalanan. Isang Bible professor sa seminary ang nagturo at nagtanong sa kanyang klase, sa kanyang students sa first day of their class of theology. And the question of the professor to his class is this: what can a dead person do? What does a cadaver can do? It's a very moment of silence. Nag-isip yung mga estudyante sa seminary. Wala silang maisip na sagot. Sa mahabang silence, isang estudyante sa likod na nagsabing, the only thing that the cadaver can do is to stink. Mamaho. Yun lang ang pwede niyang gawin. Siya'y patuloy na mamamaho at mabubulo. Ang sabi ng professor, rightly so. However, many Christians, many churches do not believe that man is spiritually dead. What they want to believe, man is spiritually weak and ill. It makes sense. Kapag ka ang trato mo sa isang sa isang tao, sa kanyang spiritual na buhay ay may sakit, mahina, ang gagawin mo ay support. I-enhance mo, tutulungan mo siya, supportive treatment. Pero siya pumunta sa ospital. Siya yung nagpa-check up. Siya yung bumili ng mga gamot. Meron siyang ginawang bagay upang ma-cleanse at maayos ang kanyang spiritual na kalagayan. That is the mindset as well ng maraming tao pa rin. Pinapakita rito na synergism. May ambag ang tao sa kanyang kaligtasan. Pero if you will go back to the text, ang sabi ni Apostol Pablo, kayo'y dating mahina? Kayo'y dating may sakit? Hindi. Anong sabi niya? Kayo'y mga patay. So what does a spiritual person can do?
nothing. And that's the reason why in verse 8, a very familiar verse in verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Salvation is of God from first to the middle to the last. Your biblical knowledge will not save you. It could lead you to be persuaded. But your biblical knowledge alone will never, ever save you. Bilang challenge, mga kapatid, sabing run on close. Look at verse 8 and 9. A comparison between work and faith and grace. And you go back to the sixth statement of Christ. It is done. Is it finished? Saan ka tutungtong? Saan mo ilalagay ang iyong taya? Kaya nga, sampalataya eh. You are putting your trust. You are betting. Do you continue to bet in your own effort? Will you continue to bet for your own good works? After the statement, it's done, and yet you want to still do. You keep on doing. And the reason about that, why? Biyaya kasi ang kakayahang tumugon sa pagsisisit pananampalataya. May the Lord enable me in next few weeks from now to preach about effectual calling. May God give you that grace in order for you to respond in faith and repentance. You look upon Christ. Call upon Christ. Look at His finished work and relinquish. Put off you the baggages of your fatal attraction of doing. Because what our text says, hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Tayo'y manalangin. Aming dakilang Diyos, patuloy kang mangusap sa mga kaluluwa that they want to continue to do something to earn for their salvation. It's so sad. So many people are so much attracted and that have that fatal attraction of doing in order to earn salvation. In spite of a clear demonstration, a clear heralding on the cross, when you say, tetelestai, it's done, it's complete, it's finished. May the Holy Spirit enables this people, these persons, to keep on existing on doing. Naway Panginoon, matanggal sa kanilang mga mata, sa kanilang mga spiritual na mga mata at spiritual na tenga, ang talukbong. At lumapit sila kay Kristo upang matanggal ang talukbong sa kanilang mga spiritual na mata at tenga. At sila'y maligtas at magpuri sa iyong pangalan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.